dahil ako ay banal. Amen. Praise God. No? Lucas 10:38 to 42. So, basahin po natin muna ang istorya ni Maria, ni Marta. Kasama na po si Lazaro kasi sila po ay tatlong magkakapatid. At tatlong magkakapatid na ito ay mahal na mahal ng Diyos. Mahal na mahal ng Panginoong Yesus. At makikita nyo nung namatay si Lazaro, siya po ay iniyakan ng Panginoon. Kasi mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen? So, Lucas 10:38-42, ang sabi rito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. At pumasok sa isang nayon, malugod silang tinanggap sa tahanan ni, sabihin nyo, Marta. Okay. 39. At ng kapatid niyang si Maria, naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid? No? Na ako lang naghahanda at nang nag-iisa? Sabihan nga po nyo siya, natulungan naman ako. So naghahanap ng kakampi si Martang Taranta sa paghahanda. 41, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Marta, Marta, nababalisa ka. Abalang-abala ka sa maraming bagay. So, hindi sa kinampihan ng Panginoon. Hindi kinakampihan ng Diyos ang mga busy, but not blessed. Marami kasi busy, but not blessed. Agree ba kayo doon? 42. Ngunit, iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito ay hindi aalisin sa kanya. Ano ba ang ginawa ni Maria para piliin siya ng Panginoon at parangalan siya? Si Maria po, ang paborito niya pong pwesto ay laging paanan ng Panginoong Yesus. Amen? Si Maria po ay tinatawag na worshiper. Si Marta po rito ay tinatawag na worker. At si Lazaro ay tinatawag na dead Christian. So ito pong tatlong ito, pakilagay yung tatlo. Ito pong tatlong ito ay uri ng Kristiyano. So si Maria ay worshiper. Si Marta ay worker. Si Lazarus ay patay. Kaya kailangan pang dumating si Jesus para buhayin. Ito po yung tatlong klaseng Kristiyano na ating tatalakayin. Sino ka dito? Baka marami sa inyo, Lazaro. Patay. Kailangan kang buhayin, kapatid. Amen? Praise God. So, pag-aralan natin ang buhay ni Maria. Si Maria po ay, alam nyo ba na 3 beses na nakita sa Biblia yung record na ang lagi niyang pwesto ay laging paanan ni Jesus. Amen? 3 times dyan sa scripture. Makikita nyo si Maria, laging ang gusto, nasa paanan ni Jesus, sumasamba, nakikinig sa salita ng Diyos. Iniiwan niya ang trabaho, pero tumutulong siya. Iniiwan niya pagkatapos, kahit hindi pa tapos yan, basta dumating ang Panginoong Yesus, nagsisimula na siyang makinig. Amen. So dito pinakikita sa atin na mas priority ang pakikinig ng salita ng Diyos, ang pagsisimba, kaysa sa mga mapamang bagay. Dahil nagsusumbong dito si Marta, Panginoon, bali wala ba sa iyo na ako hirap na rito bago itong aking kapatid hindi man lang ako tinutulungan? Kinampihan ba siya ng Panginoon? Hindi niya sinabing, Maria, tayo, tulungan mo muna si Marta. Hindi niya sinabing ganun. Ano sabi niya? Marta, Marta, nababalisa ka na. Amen? So maraming Marta sa ating mga kapatiran. Masyado nang busy. Di naman blessed.
Alam niyo ba ibig sabihin ng busy? Busy means bound under Satan's yoke. Ibig sabihin, pag ikaw ay busy, ay ikaw ay nakagapos na. Sino gumapos sa'yo? Ang sabi, si Satanas. Ayaw kang payagan na pumunta sa gawain ng Diyos. Ayaw na ayaw ni Satan na ikaw ay maging katulad ni Maria na maging worshiper. Bakit? Kasi dati niyang rango ang pagiging worshiper. At nabubisit siya sa mga nagwo-worship. Dito yung mga nakatayo dito, kaya ang tindi ng mga atake dyan. At dun sa mga congregation naman, ang inaatake lang ay yung tunay na sumasamba. Yung mga patay na katulad ni Lazaro, hindi yan inaatake. Patay na eh. Amen. No? Makita natin si Maria. Ano yung unang tagpo na nakita si Maria sa paanan ni Jesus? Luke 10:39. Ang sabi rito, at nang kapatid niyang si Maria, naupo ito sa may paanan ng Panginoon. Kita nyo, paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Ikalawang tagpo, John 11:32. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatirapa na naman si Maria sa paanan ng Panginoon at nagsabi, Panginoon, kung narito lamang po kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid na si Lazaro. Kita nyo, laging pwesto ni Maria, lagi siya nasa paanan. Lagi nagpapatirapa, lagi nakaupo, lagi naghihintay ng mensahe mula sa Panginoon. Hindi siya nakaupo sa tongitan. Nakaupo siya sa paanan ng Panginoon. Amen? Praise God. Ano yung ikatlong tagpo? John 12:3. Sabi rito, kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos ito sa mga paa ni Jesus. So, ang gustong laging pwesto ni Maria ay laging nandun. Sign ng siya ay laging nagpapakumbaba, naghihintay sa kanyang Panginoon. Ano ang gagawin? At kita nyo, nung siya ay nag-alay, hindi basta-basta. Ang sabi rito, mamahalin. Dahil ang ating pong Diyos ay hari ng mga hari. Hindi siya basta-basta. Kaya hindi siya nagbibigay ng offering na ganun-ganun lang. Amen? Kaya ganun niya tratuhin ang Panginoong Yesus bilang hari, di ba? Pag nakikita natin sa mga pelikula, ang mga alipin, pag lumapit, malayo, andun, malayo, nakaluhod. Nagagawa nila yon sa mga tao na hari. Pero kita nyo si Maria, alam niya kung sino ang hari na mga hari. Amen? Lagi siyang nandun, nagpapakumbaba. Wala siya dun sa may tenga, sa may ulunan. Yung mga sulsol. Di ba? Yung ibang alipin, yung mga alagad, laging nandun sa ulo. Pero si Maria, andun lagi sa paanan. So we must be like Mary, na laging andun sa paanan ng Panginoon, laging merong ibinibigay. So dito sa tatlong tagpo na ito, makikita nyo, merong ipinakita rito, no? Tatlong amoy. Dito sa tatlong tagpo, sa Lucas 10, ano yung tagpo doon? Yung sinalubong ni Maria at ni Marta ang Panginoong Yesus. Ano ang pinagkakaabalahan ni Marta? Pagkain. So ang unang amoy, doon sa unang tagpo, doon sa paanan ni Jesus, ay amoy pagkain. Sa maraming Kristiyano, ganun din, laging naaamoy. Yung amoy pagkain. Ano ang ulam? Diba? Pangalawang tagpo sa John 11, ano ang amoy? Na naririto, amoy patay. Kasi nandun si Lazarus. Kaya nga diba sabi, kung nandito lang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. So amoy patay sa lugar na yon. Sa ikatlong tagpo, sa John 12, ano ang amoy na nandun? Ang sabi, amoy pabango kasi binasag. Ibinuho sa paa ng Panginoon. Bilang paghahanda na si Jesus ay ililibing. Ganun niya kamahal ang Panginoon. At ito po ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Gayahin natin si Maria.
Na lagi tayong ando sa paanan ng Panginoon, nagpipray. Naghihintay ng mga revelation. Alam nyo ba ang kailangan ng lahat ng Kristiyano? Is a revelation. Not a teaching like this, but a revelation. Kaya we need to read the Bible. And then ask, Lord, I want revelation. Ano ba ibig sabihin ng revelation? Revelation means a word, a rhema word. Yung personal word na nag-sink in sa heart mo. That it will change your life. Amen? Yun ang kailangan ng maraming Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano katulad ni Lazaro, patay. 3 araw ng patay. Pero kita nyo, kung 3 taong ka ng patay sa pagiging Kristiyano, pwede ka pang bukayin ng Panginoon. Kaya lang, kailangan mong maging worshiper. Like Mary, na kapag andyan na yung Bible study, andyan na yung Sunday church, andyan na yung time to pray, lagi mong siyang inuuna. Hindi yung pag may lakad ka, uunahin mo yun. At pag wala kang lakad, ito ang gagawin mo. Hindi ka katulad ni Maria. Amen? Masyado kang busy sa mga bagay na hindi naman dapat. Unang-una, ang pinagbibisihan dito ni Martha ay pagkain. Hindi naman after sa pagkain ang Panginoon. Nagpunta siya rito hindi para kumain, kundi nagpunta siya rito sa lupa, nagkatawan tao para magturo. At limitado lang ang kanyang buhay dito. No? At itong church ay limitado rin ang panahon dito. Kaya kailangan hanggat may church, mag-church po tayo na mag-church. Dahil hindi po laging may church, matatapos po ang church age. At yun po, pag dumating na yung rapture day, tapos na ang church age. Amen? Ang mga tunay na Kristiyano biglang mawawala. Pwede ngayon, pwedeng bukas. Di ba? At dyan magkakakilanlang. Pag yung mga maiiwan, makikita-kits sa McDo. Yung mga laging nagpapaulit-ulit sa kasalanan, yun ang maiiwan. Amen? Alam nyo ba, iniwan ni Maria ang trabaho. Iniwanan niya ang kanyang kapatid kahit maraming ginagawa nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Because Maria knows na hindi siya pwedeng mabuhay sa tinapay lamang. Diba sabi ng Panginoon? Hindi kayo mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kaya inuna niya. Kaso maraming Kristiyano, no, lagi nakatingin doon sa bread alone. Ang sabi ng Lord, you cannot live by bread alone. At ito'y alam ni Maria, na dapat alam mo din. Alam mo din. Amen? Alam nating lahat na mas priority ang Word of God kaysa sa bread. Kaysa sa bread. Diba ang tawag sa pera? May bread ka ba dyan? Ala ako bread. Wala ako etneb. Diba? No? So, we must be like Maria na laging inuuna ang Panginoon. At siya po, kita nyo, napasulat ang kanyang pangalan sa Biblia dahil sa kanyang mga ginagawa. At napasulat din naman ang pangalan ni Martha dahil sa kanyang kasipagan. Marami kasing Kristiyano katulad ni Martha. Maraming ginagawa sa Panginoon. Pero kulang yung kanyang pagluhod sa Panginoon. Yung manghayo ng hayo. Gawa ng gawa para sa Panginoon. Ligpit ng ligpit para sa Panginoon. Talaga nagtatrabaho dito. Nagwawalis lahat. Pero please check your life. Your relationship to Jesus Christ. Are you a worshiper like Mary? Ikaw ba'y may oras pa para pumunta doon sa paanan ng Panginoon at manalangin? Dahil malinaw na malinaw po sabi ni Jesus, John 15:5, without me, you cannot do anything. Ibig sabihin ganito, limbawa sa pangangaral, di ba natatandaan niyo yung Lucas 6:46? Na ang sabi doon, marami tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, pero hindi naman sinusunod ang aking sinasabi. No? Kaya pagdating daw ng araw
ng paghuhukom. Marami daw magsasabi sa kanya, Panginoon, di ba ako'y nangaral? Di ba ako'y gumawa ng himala? Di ba ako'y nagpalayas ng demonyo? Ito yung mga busy sa kaharian ng Diyos, pero hindi naging busy sa panalangin. Hindi naging busy mag-devotion. Kasi kaya nga ang ibig sabihin ng John 15:5, pakilagay yan, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, sabi ni Jesus, you can do nothing. Ibig sabihin po nun ganito. Limbawa, ako'y nangangaral. Lagi aral, basa, hayo. Pero wala po akong prayer. It's all nonsense. It's all nothing. Pinakikita po sa atin dito, kailangan we must be like Mary, na laging andun sa paanan ng Panginoon, nananalangin. Kaya nga po tinatawag that prayer is power. No prayer, no power. Kahit ba mag-preach ka na mag-preach dyan, it's all nonsense. Walang mababagong buhay. Kung ako preach lang ng preach, tapos wala naman akong time to pray and fasting. Maraming Kristiyano ganun. Kaya wala kang influence sa iba. Wala kang prayer. Hindi ka lumuluhod sa paanan ng Panginoon. Naintindihan po natin? Kaya hindi po mo pa nadadala ang pamilya mo. Iyon ang dahilan. You're busy with many things like Martha. Busy but not blessed. Amen? Itong ibig sabihin ito at ayaw ng Diyos na maging katulad lang tayo ni Martha. Alam niyo ba ang gusto ng Diyos? Maging katulad ka ni Mary at ni Martha. Yung dalawang katauhan na yan nasa iyo. You're a worshiper, at the same time you are a worker. Amen? Yun po yung gusto ng Diyos. And you will be blessed. Marami hindi na nagbibigay ng oras to be holy. Kaya nga po pinili kong pamagat ito, take time to be holy. Magbigay ka ng panahon para maging banal. Amen? Alam niyo po ba yung iba kaya hindi nakakakuha ng revelation dito? Kahit basa ng basa? Walang prayer. Kasi in your prayer time, diyan po nagbibigay ng mga kapahayagan ng Panginoon. Kaya galit na galit si Satanas sa prayer. Hindi niyo ba napapansin? Masyadong struggle ang prayer. Para bang andaling magbasa, andaling humayo, pero mag-pray parang ang hirap-hirap. Ang daming ipagagawa sa iyo. Ang dami mong makikitang trabaho. Amen? Na kapag gusto mong mag-pray, ando naman, nakaluhod ka, pero ang isip mo, lumilipad, kung saan pumupunta. Mamaya ang paa mo, hahakbang na, ginagawa mo na, yung nakikita mo. That's why you need to be holy. Para yung lahat ng gagawin mo, alam mo, kapag ikaw ay lagi nagpe-pray sa Panginoon, kapag ikaw ay nag-share ng Word of God, yun po yung may power. Yung Word na yun, hindi kasi ang banal na Espiritu ang gagawa nun na kapag nagsalita ka, yung Word na yun na bibitawan mo, yun ang kikilos sa puso ng tao. Hindi yung galing mo sa pagsasalita. No. It is the power of the Holy Spirit. Amen? Kaya nga, Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord, na tayo po ay magtatagumpay. Kaya sabi ni Jesus, without me, ibig sabihin, without me, na magsasabi sa'yo ng revelation, without me, na luluhod ka sa harapan ko, you are nothing. Lahat ng ginawa mo, nonsense. Amen? We need to be prayerful. Take time to be holy, kapatid. Kaya minsan ang tagal-tagal mo magbasa, hindi mo maintindihan kasi kulang ka sa prayer, sobra ka sa pagbabasa. Alam nyo ba, kapag kayo may oras sa panalangin, pag binasa nyo, ibang-iba, buhay na buhay ang salita ng Diyos. Magsasalita yan sa iyo, ang dali mong maunawa, yung pala yun. Kasi yung Holy Spirit ang kumilos. Kailan siya kumilos? Kasi nag-pray ka. Pero bang nagbasa ka without prayer? Magulo, hindi mo maintindihan. Basa ka lang ng basa, pero nabasa mo, pero hindi mo naintindihan.
Nangyayari po ba yan sa atin? Totoo to, amen? So, kailangan po natin talaga ng prayer. Kaya makikita nyo po dito, si Jesus, nung siya po'y nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, anong ginagawa niya? After preaching, anong ginagawa niya? Lalayo siya sa crowd, magpe-pray. At ang prayer po, ang required ng Bible is 1 hour. At least daw, 1 hour. At least yun. Ibig sabihin, yun pa yung pinaka-minimum. 1 oras. Hello! Kumusta na kapatid ang iyong prayer time? 2 seconds? 5 seconds? Baka 1 second lang. Thank you Lord lang. Oh. Amen. Tapos. Diba? Ang sabi rito, at least 1 hour. Matthew 26:41, pakilagay. Sabi rito, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Ibig sabihin po nito, kailangan daw nating magmatyag kung ano nangyayari. Timbangin mo yung mga sitwasyon. And then after that, kung nakikita mo medyo barumbado ka na, kung medyo lagi nang maiinitin ang ulo mo, sabi, you have to watch your behavior. Watch your word. Ano ba nangyayari sa iba't ang gulo-gulo ng buhay mo? Ang sabi rito, may kaduktong yun. Hindi mo lang dapat i-analyze ang nangyayari sa pamilya mo. You have to pray. Bakit magulo ang pamilya ko? Nakikita mo, you are watching the situation. Bakit ganon? Sabi rito, you have to pray. Tapos, ang sabi, pray so that you will not fall into temptation. Ibig sabihin ng temptation dito, hindi ito tukso ng laman. Yun ay part lang. Ito'y tukso na ng laman mo na yung gawa ng laman. Ano ba yung gawa ng laman? Galatia 5:19. Pagkagalit, pagkapuot, paninibugho, no? Paglalasing, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangangalo niya, yan po lahat ay bunga ng laman. Na kaya magiging malakas ang iyong laman because lack of prayer ka na, kapatid. Kaysa magungoy-ngoy ka dyan, please pray. And you will have power and wisdom from the Lord kung anong gagawin mo sa problema mo. Then ang sabi rito, the spirit is willing to pray and to worship the Lord and to go to church. But the body is weak. Yun daw ating laman, mahina. Ang gusto niyan matulog, ang gusto niyan maging busy, ang gusto niyan ay kung ano-anong bagay na hindi para sa Panginoon. Kaya makikita nyo, the spirit is willing. The spirit means, di ba ang ating pagkatao, body, soul, spirit. The spirit is willing. Bakit ito lang ang willing? You know why? Kasi ang spirit pa lang natin ang born again. Our soul is not yet born again. Our body is not born again. Kaya hindi dapat masunod ang laman. It is our spirit. That's why the spirit is willing. Bakit? Kasi yung ating nature na spirit, ito pa lang ang born again. Ito pa lang yung matino. Kaya may labanan yung spirit at yung laman. Kaya sabi, itong laman, mahina ito. Kasi ang gusto nito, lahat ng gusto ng mundo. Ano ba gusto ng mundo? Kasalanan. Ayaw nito sa Diyos. That's why, ang sabi sa atin ng Diyos, binigyan tayo ng solusyon. You need to pray. You need to watch and pray. Ano ba nangyayari sa pamilya mo? Ano ba nangyayari sa ugali mo? Bakit ka ganyan? So, pag na-watch mo na, na-analyze mo na, kneel down like Mary. Worship the Lord. Lord, I worship you. I honor you. Ito po yung puso ko. Search my heart. Ano po ang pagkukulang ko? Ano po ba yung mga bagay na ginagawa ko na hindi ka lugod-lugod sa'yo? Bakit po ba nangyayari sa buhay ko ito? Bakit po ba nangyayari sa pamilya ko ito? Ano po ba ang dahilan? And then take time to listen. Like Mary at the feet of the Lord Jesus Christ. Ang Diyos po'y nagsasalita. Buhay po siya. Hindi siya namamatay at hindi siya natutulog. Tayo,
ang parang si Lazaro lagi patay, lagi tulog, lagi tamad, lagi katulad ni Martha, laging busy. Amen. So gusto ko magrema sa inyo ang mensaheng ito. No? Maging katulad po tayo ni Mary. Ang gusto po ng Panginoon, lagi natin gayahin siya. Alam nyo ba why God created us? To worship Him. Kasi po, yung kampo ng worshiper, yung kampo ni Satanas, nagtraidor sa Kanya. Kaya lumikha siya ng panibagong worshiper. At tayo po yun. Kaya sabi ng John 4:23-24, that God is looking for a true worshiper. Kasi nadali na siya ni Satanas. In-appoint niya as a worship leader, pero tinraidor siya. Kaya sabi ng John 4:23-24, that God is looking for a true worshiper. Nasa pagsamba natin kanina, hindi lahat sumasamba. God is looking. Iilan lang ang tunay na sumasamba. At ikaw ang gagawa nun para sa sarili mo. You are here to worship the Lord. Amen? So ibuhos mo na lahat. Ibigay mo na lahat. Amen? Kailangan po natin gawin yun para sa Diyos. Lahat po yan ay mababago kapag po tayo ay nagpe-pray lagi. Everything will change if you change. Ako nga po nagbago. Nagdesisyon akong magbago. Ugali, buhay, trabaho, lahat po binago ko. And everything follows. Gusto nyo rin bang mangyari yun sa inyo? Gusto mo ng pagbabago? Simulan mo sa buhay mo. Hindi to magsisimula sa iba, lalo na sa unbelievers. No. Simulan mo sa'yo. Para magbago ang paligid mo. Magbago ang pamilya mo. No? Dahil ang pamilya po natin na unbelievers, nakatingin po yan sa atin. Nakatingin niya na, paano ako sasama sa'yo? Wala naman ako nakikitang pagbabago. Diba? Dapat makita po si Kristo sa ating mga buhay. Amen? So, it's about time to change. So, marami po mga tao, no? Overwork na sila. Sino rito ang overwork na? Pero hindi mo alam, sa dami ng trabaho mo, hindi mo alam, you ignore the Lord. Nai-ignore mo na parang si Holy Spirit gustong-gusto magsalita sa iyo, pero you just busy doing anything. Walis, trabaho, lahat. Hindi mo, ang boses ng Diyos gustong magsalita sa iyo, pero hindi mo siya marinig kasi hindi ka nagpo-focus. Di ba? Ang Diyos kasama mo araw-araw. Forever. Ang pagsama sa atin ng Holy Spirit. Pero without our knowledge, we ignore Jesus Christ. Because of being busy. Kalbitin mo ulit katabi mo. Take time to be holy. Take time to pray. Amen. Praise the Lord. So, dapat tayo pong lahat ay kumikilos para sa Panginoon. Alam niyo po ba si Martha, yung kanyang pagiging busy, hindi naman po masama ang trabaho eh. Baka ma-misinterpret niyo. Hindi po masama ang trabaho. Pero wag mo lang payagan na yung trabaho mo, madistract ka sa relasyon mo sa Panginoon at ito din na maglayo sa'yo yung trabaho mo sa Panginoon. Amen? Kasi yung iba, priority nila, trabaho. Hindi ganon. Ang right priorities po ganito. Jesus Christ first, others, and then ourselves. Ang Diyos muna, ibang tao, bago ikaw. Amen. Sabihin, ay inutusan ako eh. Aba hindi, pangalawa lang yan. It must be Jesus first. Dahil ang linaw-linaw ng John 15:5, without me, you are nothing.
Ano magagawa natin pag hindi tayo tinanggap ng Supreme God, the Supreme Judge na darating, which is Jesus Christ? Di ba? Kaya kailangan po natin magkaroon ng pagbabago ang ating isipan. Dahil si Martha po, wag po tayong tumulat sa kanya. Martha tried to serve two masters. Marami pong Kristiyanong ganyan. Ako dating ganun, ang maamin ako. I serve two master, God and money. Pero sabi nila, ba't ko iniwanan daw ang trabaho ko? Kumikita ako. No, I don't want to be this master. I want Jesus Christ to be my master. I don't want to serve two masters. Kasi hindi raw pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. At yun ang sinabi na rito, Diyos o kayamanan. Matthew 6:24. Diba? Hindi daw pwede. That's why namili ako bilang pastor. Ayokong mapula nyo dahil marami akong naririnig. Yan ba ang pastor nyo? Ngayon, ano masasabi nila? Pinili ko ang Diyos na buhay na mas may-ari ng lahat ng bagay dito sa lupa at sa langit. I made a decision. I choose God to serve Him. I will follow Him no matter what. Kaya yung ginagawa sa akin ni Satanas na gusto akong patayin, sorry siya. It's already Jesus who lives in me. Hindi na si Susan na nakatira dito. It's already Jesus. Amen? Ganon din po sa inyo. Kaya, ano man ang gawin ng kaaway sa atin, hindi siya magtatagumpay. Dahil Diyos na ang nakatira sa bawat katawan natin. Amen! Sa palakpakan natin ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Kayo po ba'y napagpala? Amen. Praise God! No? So, yung mga patay na kapatid natin, kailangan silang buhayin. Katulad ni Lazarus. Marami kasi namatay na. Yung iba kahit puntahan ng kapatiran, ayaw nang bumalik. No? Talagang nagpapakamatay, gustong-gustong buhayin ng Panginoon, pero ayaw. Talagang ginaya niya na. Si Lazarus, patay. Amen po? Praise God, no? So ngayon, dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga ikapu at handog. Ang sabi po ng Malakay 3:10, pakilagay, that we must bring our tithes and offering. Alam niyo po ba, naniniwala po ba kayo na ang langit at lupa ay pag-aari ng Diyos? Nang ating buhay ay pag-aari ng Diyos? So wala po tayong pag-aari, amen? So, kita nyo tayo, pinanganak, walang dala. At